solving equation and inequalities in one variable. So, una muna, sa past topic nyo, ano bang pinagkaiba ng equation at ng inequality? Inequality. Anong pinagkaiba nyo? So, ang equation is, nagsasabi lang siya na ang dalawang quantity sa left hand side is equal. Halimbawa, x plus y is equal to 3. So, equation yan. Kasi merong quantity sa left side, either variable, combination of variable, or any algebraic expression. And then, sa kabila rin, may quantity, gumagamit siya ng equal sign. So, any ganyan na makikita nyo na may value sa left, may value sa right, tapos gumagamit ng equal sign, ang tawag dyan ay equation. No? Ibig lang niyang sabihin na ang left na value ay equal sa nasa right na value. Sabi, ano pa ba? X is equal to 7. Still, yan ay equation. No? Ano naman yung sinasabing equation in one variable? Diba, sabi natin sa past topic nyo, ang variable ay nire-represent ng mga letters. Okay? Dito, sa equation natin na to, ilan ang variable? Dalawa, kasi dalawa yung letters. No? Dito, sa equation natin na to, isa ang variable. Kasi isa lang yung letter na makikita nyo dyan, or symbol. Next, ano naman yung inequality? Same pa rin siya, may value sa left side, may value sa right side, pero ang ginagamit niya na symbol ay, ano yung mga pwede niyang gamiting symbol? Greater than, x plus y is less than, x plus y is greater than or equal to 3, what else? X plus y is less than or equal to 3, what else? Yung isa pa, x plus y is not equal to 3. So, pansinin nyo, sa equation, ang ginagamit niya is equal sign. Sa inequality, ang ginagamit niya is usually ito yung makikita nyo. Okay? Ito yung makikita nyo. Sinasabi lang niya na hindi equal ang magkabilang side. No? Pag nakita nyo na ang ginamit is greater than, less than, greater than, or equal to, and less than or equal to, ang tawag dyan is inequality. Inequalities, okay? Ano naman yung sinasabing inequality in one variable? Halimbawa, x is greater than 7. Yan. Dahil isa na yung variable na nakita mo, ito ay inequality in one variable. Okay na ha? X is equal to 7. Inequality in one variable. Okay, so alam na natin yung pagkakaiba ng equation at inequality. Review lang yan sa past topic nyo. Okay? So, paano naman daw mag-solve? Ano ba yung ibig sabihin pag sinolve? So, pag sinabi kasing solving equation and inequalities, hahanapin mo yung possible na value ni variable mo. Halimbawa, dito sa x plus 4 is equal to 5. Ano yung possible daw na value ni variable mo pag sinabing solve the equation? Pag sinabing solve the equation, ang pinapahanap sa'yo dyan, yung possible na value ni variable mo na x. Okay? Ano daw yung number na pag inad sa 4 ay 5. So, ano? Okay, so, ang possible na value ni x natin ay 1. Kasi, pag ang 4, inad mo sa 1, mag-i-equal siya sa 5. So, yan yung pag-solve. Ngayon, may step para mag-solve niyan. No? Sinortcut ko lang para maintindihan nyo pag sinabi, ano ba yung ibig sabihin pag solve the equation or solve the inequality? Okay, step 1. Isolate the variable on one side. So, sabi, ihihiwalay mo daw ang variable, yung letters or symbols na ginamit, usually letters, sa isang side. It's either, usually sa left side natin nilalagay. Okay? Siya lang mag-isa doon sa left side. So, paano natin gagawin yon? Using the addition property of equality. Ito mga to, APE, addition property of equality. Ang sabi sa addition property of equality, pag mag-a-add ka daw ng value sa left side, dapat i-add mo rin daw siya sa right side para hindi mabago ang equation or inequality. Next, subtraction property of equality or SPE. Ang sabi naman dyan, pag magsusubtract ka daw sa left side ng isang equation or inequality, magsubtract ka rin daw ng parehas na value sa right side para hindi mabago ang inequality or equation. Next is the multiplication property of equality. Ang sabi naman dyan, pag nag-multiply ka sa left side ng isang number, ng isang quantity, i-multiply mo rin sa right side yung quantity na yun para hindi mabago ulit ang equation. Next, last, is the division property of equality. Sabi dyan, pag nag-divide ka ng isang quantity sa left side ng equation, yun din ang i-divide mo sa right side ng equation para hindi mabago ang equation or inequality. Okay, so gagawin natin mag-isolate ng variable gamit tong apat na to or isa sa apat na to or dalawa sa apat na to or combination. Basta itong gagamitin natin. I-isolate natin. And then, step 2 is isi-simplify natin. Okay? So, una,
dito muna tayo sa equation, sa likod ang inequality. So, dito muna tayo. So, makikita nyo rito sa mga given natin na equation is puro equal sign. Okay? So, y minus 5 is equal to 1. So, ang kailangan natin, itong variable y natin, siya lang yung nasa left side ng equation. Pero may kasama siyang negative 5. So, anong gagawin natin para siya lang yung matira dito? Okay? So, ang gagawin natin ay gagamit tayo ng addition property of equality. Mag-a-add tayo ng quantity dito sa left side at mag-a-add din tayo ng parehong quantity dito sa right side. So, ano yung i-add natin ngayon? Siyempre, yung ka-absolute value nito. Okay? So, y minus 5, lagyan nyo lang ng space, is equal to 1. Dito sa space, dyan tayo mag-a-add. Ang gagamitin natin ay addition property of inequality. Ano sabi ko yung i-add natin para maging 0 na lang tong value na to? Siyempre, 5. Okay. So, sabi sa addition property of equality, kung ano daw yung in-add mo dito sa left side, yun rin daw yung i-add mo dito sa right side para hindi mabago ang equation. Okay? So, kung nag-add ka dito ng 5, mag-add ka rin dito sa right side ng 5. Okay, dapat fair. Okay, so simplify na natin. Step 2. Y, negative 5 plus 5 is 0 na yan. Okay? Plus 0 na yan. And then, ito ay 1 plus 5 is 6. Since 0 na to, hindi na natin siya isusulat, kaya y is equal to 6. So, ito na yung solution ng ating equation. So, paano naman malalaman kung tama yung sagot ko? Meron tayong process na tinatawag na checking, which is, itong value ni y, isa-substitute mo lang sa original, pinaka-given natin sa original equation. So, ang given natin is y minus 5 is equal to 1, and then, ipapalit mo itong nakuha mong value, which is 6 minus 5 is equal to 1, which is 6 minus 5 is 1 is equal to 1, which is true or correct. So, tama yung nakuha mong sagot. Okay? Okay, 1 down. Next naman tayo. X plus 3 is equal to 9. Another equation. Solve the following equation. So, i-isolate na naman natin si variable sa left side. Pwede naman sa right side, pero ang lagi natin is nasa left side. Okay? So, x, paano natin gagawin yun? May kasama siyang 3. Positive 3. So, magsusubtract tayo. Gagamitin natin ang subtraction property of equality. Okay? So, kopyahin mo ulit. X plus 3. Maglagay ka ng space and then equal to 9. And then, ang isusubtract mo ay minus 3 para maging 0 to. Para matira na lang dito is yung variable x mo. Okay? So, ito ay x. 3 minus 3, positive 3 minus 3 is 0. Hindi na natin isusulat yun mamay, pero sinulat ko pa rin para mas maliwanag sa solution nyo. Then, 9 minus 6 is 9 minus 3 is 6. Okay? So, x is equal to 6. So, ito ang inyong sagot na value ni x. So, paano ulit i-check kung tama? Checking. Kopyahin mo ulit yung original na equation mo. X plus 3 is equal to 9. And then, i-substitute mo yung value ni x mo na nakuha mo. Okay? So, x mo ay 6 plus 3 is equal to 9. Wherein, 6 plus 3 is 9 is equal to 9. Which is true. So, tama yung nakuha mong sagot. Next, tayo. Nakikita pa ba? Yan. X divided by 2 is equal to 5. So, i-isolate ulit natin. Step 1, isolate natin yung variable niya, pero may nakadivide sa kanya na 2. So, anong gagawin natin? Gamit tayo ng MPE or multiplication property of inequality. Magmumultiply tayo ng quantity dito sa left side, imumultiply rin natin sa right side. So, ano yung imumultiply natin na yon? Yung same value ng denominator mo, which is 2. Okay? So, 2 times x over 2 is equal to 5 times, syempre, dahil nag-multiply ka ng 2 dyan, mag-multiply ka rin ng 2 dito sa right side. Okay? So, ito ay 2x divided by 2 is equal to 5 times 10. Nga pala, pag nagmo-multiply kayo ng ganito, numerator, sa numerator, diba sa fraction, kung paano kayo
mag-multiply ng fraction, lahat kasi ng number natin is automatic na may denominator na 1. Okay? So, pag nag-multiply ka ng fraction, numerator times numerator, denominator sa denominator. So, ito ay 2 times x is 2x, and then 1 times 2 is 2. Okay? Maliwanag yun ha. And then 5 times 2 is 10. Okay? And then dito, pansinin nyo, pag sinimplify natin, 2 divided by 2 is 1. So, ang natira dito ay 1x is equal to 10. Pero, ang mga variable natin ay meron matic na numerical coefficient na 1. Kaya hindi na sinusulat. So, review ulit ha. Baka nakalimutan nyo na. Ang tawag, halimbawa ito ay literal coefficient. Literal coefficient. Siya yung letter na kasama ng number. Ito ay numerical coefficient. Numerical coefficient. Pag-aralan nyo to sa algebraic expression kung natatandaan nyo. Coefficient. Okay. So, ang operation between them, pag may magkatabing ganyan, ay multiplication. Okay? At laging nauunang isulat ang numerical coefficient kesa sa literal coefficient sa variable mo. Hindi pwedeng x3. Hindi pwede. Lagi nauuna ang numerical coefficient. Okay? So, bawat variable natin, y, ganyan, bawat variable natin, may automatic yan na numerical coefficient na 1 na hindi na sinusulat. So, dito sa sagot natin na 1x, hindi na natin isusulat tong 1. Ang isusulat na lang natin dyan ay x is equal to 10. So, yan na yung sagot natin. Gusto mong i-check ulit? Okay, check natin. Checking. Original equation is x over 2 is equal to 5. And then, ipalit mo yung value ni x mo, which is 10. 10 over 2 is equal to 5. Okay? 10 divided by 2 is 5 is equal to 5, which is true. So, tama yung nakuha mong sagot. So, 8x is equal to 24. May kasamang value ang may numerical coefficient na more than 1 ang x. Kasi ang kailangan natin makuha yung value lang mismo ni x. Eh dito may kasama siyang 8 na numerical coefficient. So kailangan natin matanggal yan by, dapat maging 1 na lang yan, yung numerical coefficient niya. By using the division property of inequality. Okay? So sabi sa division property of equality, kung ano daw yung dinivide mo sa left side, i-divide mo rin daw sa right side para the same pa rin ang ating equation. So 8x is equal to 24. Ang i-divide ko para maging 1 na lang yung kasama ni x na numerical coefficient ay 8. Divided by 8. And then, yan na. Siyempre, nag-divide ka dito ng 8. Mag-divide ka rin sa right side ng 8. So, 8 divided by 8 is 1x. Pero ulit, hindi na natin isusulat ang 1. Pinapakita ko lang sa solution. Then, 24 divided by 8 is 3. Okay? So, ito ay x is equal to 3. So, ito na yung ating sagot. Checking, ma'am. Paano malalaman kung tama? Okay, checking ulit. Kopyahin mo yung original equation, which is 8x is equal to 24. And then, ipalit mo yung, isubstitute mo yung nakuha mong value ng variable mo, which is 3. So, ulitin ko, ang magkatabing number at saka variable, ang operation between that is multiplication. No? Kahit sa parehas variable, x, y, yan, parehas variable magkatabi, walang period, walang parenthesis, ang operation between them is multiplication. Pero sa number, ang magkatabing number is hindi multiplication ang operation. 21 yan, no? Kaya kung magmumultiply ka ng dalawang number, kailangan mo ng parenthesis or point sa pagitan nila, 2 times 1. Ang pwede lang na makikita mo na multiplication is either number and letter or letter sa letter. Pero pag sa number, kailangan mo nang gumamit ng mga parenthesis. Okay? So, ulitin natin, checking. Kailangan natin i-substitute to. So, 8, dahil ang operation between them is multiplication, imumultiply mo anong nakuha mong value ni x? 3 is equal to 24. So, 8 times 3 is 24 is equal to 24, which is, again, true. So, tama yung nakuha mo sagot. Okay, next. Paano naman pag negative? Same pa rin yung gagamitin natin. Ito ang number 5, given natin. Malito kasi kayo. Yan. So, ito yung given natin. So, ang nabago lang, yung given na ginawa ko negative. Okay. So, parehas pa rin, division property of inequality, ay di-divide mo dyan yung mismong kasama niya.
na numerical coefficient, which is negative 8, negative 8, negative 8 divided by negative 8 is positive 1. Ulitin natin, operation on integers. Pag nag-divide ka ng negative sa negative or like sign, ang result ay positive. So, ito ay magiging 1x na lang is equal to 24 divided by negative 8 is negative 3. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyo kakalimutan ng operations on integers niyo. Kasi, gagamitin niyo yan hanggang college kayo. Hanggang nagtatrabaho kayo sa mga entrance exam. Okay? So, x, di na natin susulat ang 1 is equal to negative 3. So, kayo na lang ang mag-check. Kayo na lang mag-substitute ng value. Ne? Pares din yun. Okay. So, tapos na tayo sa equation. Dito naman tayo sa inequality. Okay, so kanina, solving equation in one variable tayo. Next naman ngayon ay solving inequality in one variable. Y minus 5 is greater than 3. Same pa rin naman yung step natin. Isolate the variable on one side and then simplify. So, i-isolate natin. Gamitin ulit natin yung mga sinabi ko kanina, which is the APE, SPE, MPE, and DPE. So, on this case, ang gagamitin natin ay APE. Mag-a-add tayo para maging 0 tong kasama ni variable mo. Okay? Y minus 5 and then maglagay ulit tayo ng space and then greater than 3. So, ang i-add ko, ginamit ko ay APE. Ang i-add ko ay 5. Siyempre, dahil nag-add ako sa left side, mag-a-add din ako sa right side ng 5. So, ito ay magiging 0 na. Ay, excuse me. Y plus 0 is greater than 3 plus 5 is 8. So, Y is greater than 8. Okay? So, yan yung ating sagot. So, anong ibig sabihin niyan? Paano naman po yung checking pag inequality? So, ibig sabihin, ikaw yung magbibigay ng value na dapat daw ang y na isa substitute mo sa original equation ay mas mataas sa 8. So, ano ba yung mga mas mataas sa 8? Ano ba? Which is 9. So, substitute natin. Y minus 5 greater than 3. So, if y is 9. Kasi dapat daw ang y mo ay mas malaki sa 8. So, if y is 9, substitute mo 9 minus 5 is greater than 3. So, 9 minus 5 is, 9 minus 5 is what? 4 greater than 3, which is 2, na si 4 ay mas mataas kaysa sa 3. So, ang nakuha mong sagot ay tama. Next naman, 8 plus 3 is less than 9. So, ang gagamitin mo, AP, SPE, MPE, o DPE. Okay, SPE, subtraction property of equality. X plus 3, kopya, space, less than 9, and then, magsusubtract ako ng 3 para maging 0 tong kasama ni variable mo, and then, subtract mo rin ng 3 sa kabila. So, ito ay x plus 0, and then, less than 9 minus 6, 9 minus 3 is 6. So, x is less than 6. So, dito sa inequality, hindi lang isa ang value ni x, okay? Hindi lang isa. Unlike dun sa equation natin na exact ang value ni variable mo. Dito, pwede ka mag-assign. Okay? So, dito, ito na yung ating sagot. X is less than 6. So, checking, ang dapat daw value ni x ay mas mababa sa 6. Ano ba yung mas mababa sa 6? 5. If x is 5. So, i-substitute natin, so which is x plus 3 less than 9. So, 5 daw. 5 plus 3 is less than 9. 8 is less than 9, which is true. Okay? So, ang value daw ni x dapat mababa sa 6. May limit siya. So, tama yung inyong nakuhang sagot. Next. Inequality pa rin to kasi greater than or equal to yung ginamit na sign, hindi equals. Okay? So, dito ang gagamitin natin is multiplication property application. So, magmumultiply tayo ng number na tawag dito na kasama ng denominator niya para maging 1 na lang yung numerical coefficient ng variable mo. So, 2 times x over 2 greater than or equal to 5 times, syempre, nag-multiply ka ng 2 dito. Huwag yung kakalimutan yun, ha. Pag nag-multiply ka sa kabilang side, mag-multiply ka rin sa kabilang side. And then, syempre, may denominator na 1 matic kung lahat ng ating mga variable, constant, pag hindi nakasulat. 2 times x is 2x, 1 times 2 is 2 greater than or equal to 5 times 2 is 10. So, 2 divided by 2 is 1x or x na lang, hindi ko na isusulat, ha. Greater than or equal to 10. So, ito na ang ating sagot. So, dapat daw, kayo na mag-check, ha. Ang x natin ay 10 pataas. X natin ay 10 pataas kasi mas mataas daw sa 10 or equal sa 10. So, ang value ni x natin ay 10 pataas. Kayo na yung mag-check. Okay na yan. Number 4 na tayo. 8x is less than or equal to 24. Pasensya nyo na kung ganyan ako magsulat ng less than or equal to 24. Okay? So, ang gagamitin ko is division property of equality kasi kailangan ang numerical coefficient ng ating variable is maging 1 lang. So, gagawin ko, mag-divide ako ng
yung kasama ng ating variable na numerical coefficient. Okay? So, 8 divided by 8 is 1. Hindi ko na isusulat. X na lang natira. Less than or equal to 24 divided by 8 is 3. So, sa checking, ganun din naman. Madali lang. Kayo na mag-check. Okay? So, next natin is negative 8x. Pansinin nyo, ginawa ko lang negative yung 8x. Kasi may special rule pagdating sa inequality na hindi pareho sa equation. Okay? Sa pagsasolve ng variable sa equation. Yung kasamahan niyang pag negative ang dinivide mo sa both side ng inequality, which is ito. So, ito ay negative 8 divided by negative 8 is 1 pa rin. So, x na lang natira. And then, 24 divided by 8, negative 8 is negative 3. Pag ang dinivide mo sa inequality ay negative number sa both side, or negative, i-flip mo yung kanyang sign, inequality sign. Kung dito ay less than or equal to, magiging greater than or equal to. Okay ha, special rule yan sa inequality. Shortcut na lang yan. Kasi pag sinot ko dito, mahaba. Pwede ako magbigay ng, ng long method niyan kung bakit kailangan i-flip. Okay? Next. Kayo na lang din mag-check. Okay? Yung rule natin ha, huwag kalimutan na pag negative ang minultiply sa inequality lang naman, hindi sa equation, sa inequality, i-flip mo yung, excuse me, flip mo yung inequality sign. Next ay, dalawang gagamitin ko dyan eh. Makikita nyo. Una muna yung subtraction property of inequality or equality. So, negative x plus 4. Siyempre dahil may plus 4, magsusubtract ako ng 4 less than or equal to negative 8. And then magsusubtract din ako ng sinubtract ko dito, which is minus 4. Okay? So, ito, pansinin nyo, ito yan yung given. Ito yan. Tapos, nagsubtract lang ako ng 4 sa left, nagsubtract din ako ng 4 sa right. Okay? So, ang natira dito ay negative x kasi ito ay magiging 0 na. Tama? So, ang ating inequality sign. And then, negative 8 minus 4 is negative 12. Okay. So, pansinin nyo, nakasimplify na ba? Hindi pa. Kasi negative ang numerical coefficient ng ating variable. Eh, ang kailangan natin, positive. Positive x, not negative x. So, kailangan natin gumamit ng division, property of equality. Gagamitin natin sa inequality. Magdi-divide tayo ng kasi, ano yun eh, negative 1. Invisible yung 1, di ba? So, mag-divide tayo ng negative 1. Dito, sa left side, mag-divide din tayo ng negative 1 sa right side. Okay? So, negative 1 divided by negative 1 is 1. So, ang natira dito ay x na lang kasi invisible yung kanyang 1. Matik na may 1. Pansinin nyo, ang dinivide nyo ay negative. Di ba? Dinivide nyo ay negative. So, kailangan natin i-flip ang ating inequality sign from less than or equal to greater than or equal to. And then negative 12 divided by negative 1 is 12. Okay na mag-check?